Okay. So atin ang isisimulan ng ating klase. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, tayo ay dumakila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan pinahintulutan niya para sa atin mula sa lahat ng mga transaksyon o pangangalakal na nakabatay sa pagiging makatarungan, nakabatay sa pagiging makatotohanan at malinaw na walang pag-alinlangan, at ipinagbawal niya sa atin ang lahat ng anumang transaksyon o pangangalakal na nakabatay sa hindi makatarungan, kasinungalingan at hindi malinaw na mayroong pag-aalinlangan at pagdududa. Kanyang itinatag, mga kapatid, ang mga pamamaraan ng transaksyon o pangangalakal sa pinakamahusay na pagtatag at pinakamahusay na sistema. At ginawang ganap niya ang mga ito, alhamdulillah, hanggang sa ang mga ito ay naging kasiguruhan para sa umiiral na pamumuhay sa pagitan ng mga tao ng may pagmamahalan, malapit ang kalooban at kahabagan. So ako'y sumasaksi, tayo sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah, nang walang pagtatambal sa Kanya, na kung saan siya ang naglalang sa lahat ng bagay sa pinakamahusay na paglalang. At ginawang ganap ang lahat ng sistema, at gayon din ginawa niyang itong batas, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So siya ang makapangyarihan sa lahat. At ako ay sumasaksi, tayo sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinakamainam sa lahat ng mga propeta, ang pinuno ng mga matatakutin sa Allah, at katibayan, pruweba ng Allah sa lahat ng mga nilikha, ang pinadala bilang habag para sa ating lahat, para sa sangkatauhan, at huwaran ng mga sumusunod pagdating sa kabutihan. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah at sa kanyang pamilya at kasamahan, at sa sino mang tumahak sa matuwid na landas hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, mga brothers and sisters na nandito ngayon sa Fiqh al-Buyu, tunay na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sangkatauhan sa pinakamainam at pinakamahusay na paglikha at paglalang. Na kung kaya, mga kapatid, ginawang kapakinabangan ang sanlibutan ng Allah para sa tinatawag na tao, at ginawang mas higit na mainam ang tao sa lahat ng mga nilikha, noong ang tao ay pinagkalooban ng kaisipan upang magnilay-lilay, upang mabatid kung papaano makilala ang masama, at gayon din makilala ang mabuti, ang marumi, at gayon din makilala ang tinatawag na dalisay, at upang gugulin sa pangsangkatuparan sa kahulugan ng pagsamba, sapagkat ito ang pinakapangunahing dahilan ng pagkakalikha sa Kanya. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diba? Hindi ko nilikha ang jin at ang mga tao sa pagkakapadala ng lahat ng mga sugo, kundi sa napakataas na uri ng layunin na ito ay sambahin lamang natin ang bukod tangi, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, at wala ng iba pa kundi siya lamang. Kung ang pagkakabatid, mga kapatid, kung ating iisipin, kung ang pagkakabatid ng kapinsalaan mula sa kapakinabangan, at gayon din ang pagsusuri ng kalinisan ng kadalisayan o tinatawag na tahara mula sa karumihan, ay nangangailangan ng pinakamainam at nangangailangan ng pinakamahusay na mga pamamaraan, at gayon din alituntunin sa iba't ibang larangan ng buhay, diba? Kaya naman makikita natin may pag-aaral ng Kitabut Tahara, Kitabul Fiqh, diba, Kitabul Wudu. Lahat nito ay napakadetalyado, dahil ay maging yung Kitabul Gusul, ano yung mga kaparaanan, diba? Kaya naman tunay na ang pananaliksik tungkol sa mga pamaraan at alituntuning ito ay tinuturing na diwa ng pagsamba. So ang pag-aaral sa mga bagay na sinasabi natin ay diwa ng pagsamba, mga kapatid. Bagkus hindi maaring may sakatuparan ang mga pangunahing layunin ng Sharia, ng batas ng Islam, kung hindi gagawing ganap ang masusing pananaliksik nito, diba? Kaya naman sa Kitabul Buyo, kinakailangan natin ng masusing pananaliksik, dahil ang buyo ay bahagi ng ating din, mga kapatid, dahil ito ay araw-araw nating ginagawa, since na ang ating din ay sumasaklaw sa aspeto ng lahat ng aspeto ng ating
buhay. Kaya naman ang pagsasaliksik sa larangan na ito, huwag isipin na ng isang tao na gusto ko magsaliksik dahil gusto ko lang maging businessman o businesswoman, 'di ba? Hindi. Sa pananalisik mo pa lamang nito mga kapatid, ito po ay diwa ng pagsamba. Sinasamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaw ay tayo ay nasa larangan at nasa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat ng bagay ay ginagawang ganap ng Allah para sa tao, mula sa pagsamba hanggang sa pang-araw-araw na gawain ng tao na patuloy na magtataguyod sa kanyang pamumuhay, at gayon din ay pangunahing pangangailangan ng kanyang pisikal na pangatawan, na kung saan ito ay ang pangangalakal. Pangangalakal ay walang duda, kinakailangan natin dahil walang araw na hindi tayo bibili. Kung hindi man tayo magbebenta, tayo ay kabilang sa mga mamimili. Diba? Kaya naman ang fiqh al-buyu, ito po ay sumasaklaw sa pagbebenta, at hindi lamang sa pagbebenta kundi pati ikaw na customer, alamin mo ang karapatan mo at alamin mo dapat yung mga dapat at hindi dapat upang ikaw ay makaiwas sa mga hindi dapat. At kapag ikaw ay nakagawa ng dapat, ibig sabihin na tumbok mo ang katuruan ng Sharia. So yan po ang tinatawag na Islam. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kataas-taasan naglagay ng mga sistema, naglagay ng mga alituntunin, mga gabay, no, mga patnubay para sa mga ito upang mailayo ng tao ang kanyang sarili mula sa mga ipinagbabawal ng kanyang Panginoon, na kung saan ay nagsasanhi ng puot at galit ng Allah at naglalayo sa kanya mula sa kanyang habag at pagpapala. Kaya naman kapag kumakain ka talaga ng haram, diba, tumangkili ka ng haram, walang duda, ito po ay hindi malayo na ang iyong panalangin ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya naglalakbay sa napakalayong paglalakbay, at pagkatapos siya ay nagsusumamo sa Allah, at ang kaparaanan ng kanyang pagsusumamo ay mula sa mga elemento at kaparaanan ng pagtanggap ng dua. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin tinanggap ang kanyang dua. Bakit? Faakluhu haram, washarbuhu haram, walibasuhu haram, fagudhiya bil haram, fa aina yustajabu da'watu, kama qala sallallahu alaihi wasallam, di ba? Kaya naman ang kanyang kinakain ay haram, iniinom ay haram, kasuotan ay haram, nababalutan ng haram, napapakain ng haram, nabubusog ng haram, at iba pa. So papaanong tatanggapin ang kanyang panalangin? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa pagdating sa pangalakal, ito man ay pamimili or ito man ay pagbebenta. Kasi napakaraming mga Muslim ngayon na engage, ika nga na hindi nag-iisip kung ito ba ay haram, kung ito ba ay tinatawag na bawal, kung ito ba ay pinahintulutan. Bakit? Dahil ang kanilang iniisip ay papaano kumita ng pera, easy money kumbaga. Kaya kung ano-ano lamang ang pinapasok at kung ano-ano na lamang ang ibinebenta para lamang mapagkakakitaan at para lamang mayroong mailagay at maipasok sa kanyang sikmura at pati sa kanyang pamilya, na hindi pinag-iisipan na ito ay pinagbabawal, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Hindi nagsusuri, hindi nagtatanong, di ba? Basta lang tumambag sa kanyang harapan na ito'y magandang opportunity, ay ito ay grab na, kumbaga, sapagkat sabi sayang naman ang pagkakataon, di ba? La hawla wala quwwata illa billah. Tunay mga kapatid na ito ay bagay na hindi kabilang ng isang gawain ng isang mananampalatayang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil dapat siya ay maging maingat sa kanyang binebenta, sa kanyang binibili, upang sa ganun ay makaiwas siya sa mga bagay na nabanggit natin, higit lalo ang puot ng Allah subhanahu wa ta'ala, at upang tayo ay maiwasan na tayo ay malayo mula sa kanyang habag at pagpapala. Upang makamit ng tao ang pangangailangan ng kanyang pangatawan, kanyang pinahihintulutan ng pangalakal para sa kanya. Kaya naman, ito ay malino na sinabi ng Allah, no, sa suratu Al-Baqarah. Okay? Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Pinahintulot niya ang pangangalakal at ipinagbabawal niya ang riba. Kasi may mga tao nagsabi ang riba ay parang pangangalakal din yan. It's the same, di ba? Ang mahalaga ay makakita ka ng pera. So, business is business. Pero hindi niya alam na hiwalay ang riba sa business. Kaya naman hindi ibinilang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang riba sa business, sa baya. Sapagkat iba ang riba at iba ang baya. Okay? Ang bay ay halal, ang riba ay haram. So, wag mong panghaluin ang tinatawag na sabihin natin na haram at saka yung halal. So, malinaw? Kaya man, dahil bakit? Dahil sa ang pangalakal ay napapakinabangan ng bawat isa
At nang maramihan, gayong ang riba ay pagsasamantala at pagkawasak, mga kapatid. At kanyang ipinagbabawal ang pagkuha, no, sa anumang pag-aari, sa anumang pagmamay-ari, ari-arian ng kanyang kapwa, para lamang mapupunan o mapupunuan ang anumang pangangailangan ng kanyang pisikal na pangangatawan, para lamang siya makakain, para merong maibili ng luho, para lamang makabili ng iPhone 15, 'di ba? Advance mag-isip, 'di ba? Kaya naman ang ginawa niya, makipagtagisan siya sa mga, sabihin natin, sa mga ibang mga tao na kung ano ang latest, yun ay sumasabay siya, 'di ba? At kung ano yung trends ay sumasabay siya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay lang sana kung mabuti yung trends eh. Subalit kahit hindi niya kaya, ay bahala na. Basta siya ay makikipagsabayan. Kaya naman, tunay na ito ay pinagbabawal kapag ginagawa niya mga bagay na ito ayon sa ipinagbabawal na pagkuha at gayon din pamamaraan. Kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga matatapat sa inyong paniniwala, o kayong mga Muslim, o kayong mga mananampalataya, naniniwala sa Allah sa kabilang buhay, sumusunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsasabi na I love Sunnah, I love Prophet Muhammad, I love Allah, diba? I obey Allah subhanahu wa ta'ala, diba? Hindi ipinahihintulot sa inyo na lustayin ang yaman ng iba, diba? Lustayin ang yaman ng iba, diba? Pakinabangan ang yaman ng iba nang hindi naayon sa tamang kaparaanan, na wala kayong karapatan maliban lamang sa kung ito ay nababatay sa batas at legal na kapakipakinabang na may kasunduan sa isa't isa. Diba yung taradim minkum, diba? Yung pakikipagkasunduan, yung pagkaluguran sa isa't isa. So bawal dito yung tinatawag na pipilitin mo, pilitin mong ibenta sa akin yan. Isamantalang ayaw niyang ibenta sa iyo, tapos pipilitin mo. O di naman kayo pipilitin mong ito'y bilhin ng isang tao. Di ba? Hindi pwede yan. Kasi kondisyon ang tinatawag na taradi. Ang ibig sabihin, ito yung pagkalugod, pagkagusto, at kasunduan sa isa't isa. Na kung kaya, inilaan ang pananaliksik na ito para sa kapakinabangan ng lahat bilang pangkalahatan, at particular para sa mga abalang-abala na nasa mundo ng pangangalakal, mga businesswoman. Meron tayong mga online seller dito, mashallah. Meron tayong mga, sabihin natin, talagang may mga established na mga businessman na may pagpalain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? At bigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dagdag pang mga biyaya, dagdag pang mga kayamanan upang marami silang matulungan mula sa mga kapatid nating mga naghihikahos at mga nangangailangan, di ba? Kaya naman nararapat na sa pagtayo ay tumahak sa larangan ng business, kinakailangan alamin natin ang batas ng pangangalakal. Hindi yung paura-urada tayong magbi-business na wala tayong mga saligan na alam at hindi natin batid kung ano yung mga bagay na ipinahihintulutan at ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, naway patnubayan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtahak ng kaalamang pangangalakal. Alhamdulillah, although alam ko na hindi ako businessman sapagkat wala naman akong business talaga, at naway pagkaloob sa atin ng Allah sa madaling panahon, inshallah subhanahu wa ta'ala, upang marami tayong maisalba mula sa mga nangangailangan, at syempre mapunuan yung ating pangangailangan sa ating pamilya. At the same time ay hindi ibig sabihin na hindi ako sa field ng business ay wala na tayong idea pagdating sa mga batas. So ano pang silbi ng ating napag-aralan, alhamdulillah, kung tayo ay bulakbol at kung hindi natin ito inalam, dahil ito ay talagang itong kinakailangan natin. Kasi alamin mo pa rin ang batas ng buyo. Kasi bakit? Hindi kasi lahat tayo ay pinagkakaluban ng pagkakataon para maging businessman o maging businesswoman. Subalit lahat tayo, walang isa man sa atin ay kabilang sa mga mamimili. 'Di ba? Hindi tayo pinagkalooban ng chance sa maging businessman o businesswoman, subalit lahat tayo pinagkalooban ng pagkakataon para mamili. Na kung kaya, ang buyo
mga kapatid, bilang pagpapakilala sa inyo, ang buyo ay huwag niyong isipin na ito ay para sa mga businessmen and businesswomen. Okay? Bagkus ito po ay para sa atin lahat kasi tayo ay nakakaranas araw-araw na tayo ay bumibili ng mga material, ng mga item at iba pa. Kaya naman, merong minsan mga mali pagdating sa pamimili at hindi lamang sa pagbebenta, mga kapatid. Kaya hinihiling natin sa Allah ang kanyang kalinga, hinihiling natin sa Allah ang kanyang awa, at gayon din ang habag at pagpapala na igawad sa ating lahat at sa lahat ng taong nasa likod ng pananaliksik na ito, ng pag-aaral na ito, ng Hola Academy, at ng mga taong naabutan ng mga mensahe na ito at aral na ito, mga kapatid. At kanya nawang ibilang ang lahat ng mga ito sa timbangan ng kabutihan sa kabilang buhay, at iniingi natin sa Allah ang kapatawaran mula sa ating kakulangan at pagkakamali, at ilayo nawa tayo ng Allah mula sa anumang pakitang tao at gayon din pagkukunwari, at ilayo nawa tayo ng Allah mula sa anumang puot at kanyang kaparusahan. So yan po yung mga pambungad. Actually nauna na yung pambungad. So meron tayong nais ko lamang introduce yung outline ng ating pag-aaral inshallah, upang sa ganun magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga dapat na pag-aralan inshallah subhanahu wa ta'ala. Ayan po. So, yun po yung ating unang aralin. Ito po ay binubuo ng pambungad. Ayan, at which is nauna na kanina. At sa pangalawa, meron tayong pangalawang aralin, ang mga bagay, ang mga gabay at patnubay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagbibili at pagbebenta. So, kinakailangan natin ito. Okay? Dahil tayo ay, lahat ay kabilang sa pagbibili. Kasi yung mga nagbebenta, ay talagang dumadaan din sila sa pagbibili. Kasi anong ibebenta nila kung hindi sila mamimili? Di ba? Subalit, hindi lahat ng mamimili ay nagbebenta. Pero lahat ng nagbebenta ay mamimili. Okay? Ay namimili. So, ikatlong aralin ay sumasaklaw dito ang unang kabanata ng ating mga kapatid, ng curriculum. Actually, ang curriculum ko tulad ng sinasabi natin kanina, ayoko magbigay ng advanced curriculum sa inyo. Kasi baka marahil pag nasa inyo ng kamay, ay wala na. Okay? Kayo ay magiging tamad na sa pakikinig dito kasi ang curriculum na ibibigay ko nasa akin ay ginangangailangan pa rin ng explanation at hindi niyo makikita yung detalyadong explanation dun sa curriculum. Kaya ayaw ko magbigay ng tinatawag na curriculum, so narapat na kayo ay sabihin natin makinig ng mabuti. Total meron naman tayo mga presentation inshallah subhanahu wa ta'ala. So kabilang narito ay ang yung pagpapakilala sa albuyo, pangalakal, at kabilang narito yung kahulugan ng buyo, ikaapat na aralin na kung saan kabilang sa unang kabanata ay ang kapahintulutan ng pangalakal sa Islam. Paano ba ito pinahintulot sa Islam? At yung panglima, inshallah ay walang iba kundi ang mga haligi ng pangangalakal. So, sa totoo lang mga kapatid, pinapayuhan ko ang lahat na makinig ng mabuti kasi may mga matitinding mga terminolohiya ang ating bibitiwan dito at pag-aaralan at tatalakayin dahil kinakailangan yung malaman at kinakailangan yung mabatid. Okay? Yung mga tinatawag na terminolohiya na dapat ninyong sabihin natin malaman insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So ngayon ay dadako tayo ngayon sa sabihin nating ano ba ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang tinatawag na pamamatnubay tungkol sa sabihin natin yan, mga gabay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pagpipili at pagbebenta. Okay, which is hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-bay'i wash-shira. So kinakailangan natin 'yan. At dito natin matutunan ano ba yung mga dapat at hindi dapat kapag tayo ay nagbebenta at kapag tayo ay namimili. Pero bago yan mga kapatid, ito lang sinasabi natin. So maglaan tayo ng roleta para sa mananalo. So meron tayong 4 na mananalo sa subject na ito na kung saan papala ng 50-50 na load ang bawat isa sa kanila kung siya ay papalarin ng ating mahiwagang roleta. So ngayon para makita ninyo syempre ang ating roleta, sandali lang. Ayan. Gusto ko lamang sandali lang po ha, para at least ma-share natin sa iyo para naman makita niyo yung pag-ikot ng roleta. Okay? Para kayo ay sabihin natin ay kabahan kumbaga. Diba? Minsan lang kayo kinakabahan eh. So ngayon okay.
Ayan, na full screen. Okay. Sandali lang. Wala pang ruleta ha. Wait lang po ha. Okay. So, nakikita niyo yung ruleta? Hindi po. Okay. Ay, hindi nakita? Kanina nakita nyo, di ba? Hindi pa, Ustad. Hindi pa. Okay, wait lang. Ito, nakita Wala, nyo? Ustad. Wala. Wala, Ustad. Ay, wait lang. Ayan. Ikaw lang nandyan, Ustad. Ayan na, nakita na po. Ang liliit ng litra. Okay. So, di na kailangan maliit. Maliit talaga kasi ang dami ninyo. Ilan kayo? Mahigit 100 kayo. Kaya, masabihin natin Hintayin nyo pag last na. Kapag konti ng estudyante, Okay, Bisma. So, ito po yung kauna-unahan na unang mananalo ngayon, inshallah. At lahat ng naka-enroll ng Fiqh Al-Buyo nandito po sa ruleta na yan. Okay, Bismillah. Ayan, kapag ikaw ang nanalo, ikaw ay ipadala mo sa akin ang iyong number na luludan, inshallah, upang ibigay sa ating sponsor. Ayan, mabrok kay Sister Farisha sapagkat siya yung unang, mashallah, Sister Nadia Bungkalot Simini, mashallah. Sister Farisha. Oh my God! Ustads, I am dreaming to be. I think this is my first time to be heard. Okay, at least first time kay hindi sa oral kundi sa tinatawag na ano. Okay, mashallah, tabarakallah. So ating i-remove na yung pangalan niya sapagkat siya ay nanalo na. Ayan po. So pakibigay lang po sa akin yung luludan. Kasi inshallah, Ustads. Pilipinas po kailangan yung mga kahit mahal niyo sa SIM buhay. card po, Ustads. Po? Kahit anong SIM card po. Yes po, kahit anong Pwede rin SIM card ko. Naan. Parisa, pwede rin SIM card ko. kahit anong tinatawag na SIM card, inshallah subhanahu wa ta'ala. You know? Yan ko na lang yung number ko dyan. So yun, so mubarak kay Sister Farisha. Mamalay nyo, kayo nang susunod ulit. Isa lang, Tats. Okay, wait lang. Nasaan yung presente? Ayan mga kapatid. Okay. So pag-aralan natin ngayon, italakay natin ngayon, ano ba yung mga ipinakita at ipinamalas na mga gabay at patnubay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pagbibili at pagdating sa pagbebenta. Inshallah, hopefully ay maging guide natin ito mga kapatid. At yung mga babanggitin natin na mga ibang mga kaparaan ang nabanggit dito sa mga pamamaraan ng pagbebenta o kay pagbibili, lahat po yan ay maitatalakay natin sa pagdating ng mga course inshallah subhanahu wa ta'ala. At lalo pat ito po ay malalim na pag-aaral ang bagay na ito mga kapatid. So maaari nating ibigay ang kabuang mga turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa paggawa ng negosyo. Pag-engage sa negosyo, at gayon din sa pagbibili at pagbebenta tulad ng mga sumusunod. So isa-isahin natin at ating ipapaliwanag. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagtatrabaho, no? Nakalagay diyan, nagtrabaho siya sa pagninegosyo bago pa magsimula ang kanyang misyon. Alam natin yan, kapag tayo ay nag-aaral ng Sira an-Nabawiyah, matutunghayan natin, mababasa natin sa mga aklat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay once
talagang siya ay involved at engaged sa pangangalakal. Mashallah tabarakallah. Kasama ang kanyang tiyuhin sa ama na si Abu Talib, at nagtrabaho rin siya para kay Khadija, at naglakbay siya para sa hangaring iyon patungong Great Syria. Diba? Alam natin yon mga kapatid, nung bago pa siya naging silyadong propeta. Nagnegosyo rin siya sa mga merkado. Ang merkado na ang Majanna. So merong merkado na Majanna at saka Ukaz. Actually ang Ukaz ngayon mga kapatid ay makikita natin yan sa Taif. Merong Ukaz, diba? Suk Ukaz, Ukaz. At pakimute po ang inyong mic. Barakallahu fikum. Okay. Ngayon ang Ukaz na ito ay isa sa mga mashallah lugar sa Taif na kung saan kapag merong mga presentation ang government ng governorate ng Taif, sila'y naglulunsad ng mashallah parang festival doon sa Taif na nag-offer ng mga iba't ibang mga prutas, iba't ibang mga kalakal, di ba? At maging may mga museum pa sila doon, at naka-indicate doon yung kasaysayan ng Suk Ukav, na kung saan minsan yung Propeta Sallam at ang mga sahaba ay dito sila nagbebenta at namimili, di ba? Kaya ang Majanna at Ukaz ay mga pamilihan sa panahon ng Jahiliya kung saan pumupunta ang mga mangangalakal upang mamili dito at magbenta. Okay, yun po ang Majanna at saka Ukaz. Di ko lang alam kung still na existing pa yung Majanna na ito sa lugar ng Makkah. Pagtanong natin sa mga lokal. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang direktang tinatawag na siya ay direktang nakipag-ugnayan sa mga transaksyon mismo, diba? Tulad ng makikita natin sa mamaya babanggitin natin yung mga hadith tungkol sa kamilyo ni Umar at ng kamilyo ni Jabir radhiyallahu an, diba? Radhiyallahu anhuma, na kung saan ay inatasan din niya ang isa sa kanyang mga kasama na gawin yun para sa kanya, tulad sa kaso ni Urwa bin Abi al-Ja'ad al-Bariqi, na nagsasabing binigyan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'tahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dinaran yashtari bihi udhiyatan aw shatan, fashtara shataini, faba'a ihdahuma bidinar, fa'atahu bishatin wa dinar, fada'a lahu bil barakati fi bay'ihi, fakana law ishtara turaban larabiha fihi. Mashallah tabarakallah. Diba? So siya ay binigyan ni Propeta Sallam ng isang dinar upang makabili ng isang udhiya. Yung udhiya, ito yung kinakatay at iniaalay na hayop o isang tupa para sa kanya. Ibig sabihin, pero mga kapatid nagbigay siya ng isang dinar na kay Urwa ibn Abi al-Ja'ad al-Bariqi. Tapos ang sinabi ni Propeta Sallam sa kanya, okay, ipagbili mo ito, bumili ka, okay, ipagbili mo ito ng udhiya o kaya ng isang shot, ng isang tinatawag na tupa, di ba? At pagkatapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya naman bumili siya ng ginawa ni ngayon mga kapatid, ang ginawa ni Urwa ay bumili siya ng 2 tupa. Okay? Ibig sabihin, napakagaling niya pagdating sa negosyo. Magaling siyang dumiskarte kung papaano lumago ang perang nasa sa kanya. Papaano lumago. Since na ang utos ni Propeta ay bumili ka ng tupa, diba? Hindi naman na sinabi na ipagbili mo ito ng tupa. Hindi naman kailangan na wala namang naka-indicate sa hadith na sinabi niya kay Urwa na kailangan na yung isang dinar ay naka-intindi lamang sa isang shot. Wala siyang sinabi na ganun. Bagkus, ginamit ito ni Urwa at upang lumago at kumita yung isang dinar na ibinigay sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah tabarakallah. Kaya ginawa niya mga kapatid, kaya bumili siya ng 2 tupa. Sa halip na isang tupa, bumili siya ng 2 tupa at ibininta niya ang isa sa halagang 1 dinar. Okay? Ibininta niya ang isa na nagkakahalaga ng 1 dinar. So tumubo siya. Mashallah tabarakallah. Kaya dahil dito mga kapatid, siya ay bumalik sa propeta na mayroong 2 tupa at 1 dinar. Diba? Mayroong 2 tupa at saka 1 dinar. So kanina, diba, lamang yan, syempre kapag bumili ka nga, pag halimbawa, binigyan kita ng 1 dinar at ibili mo isang tupa, ikaw naman ngayon, ito agad yung, kasi hindi ka businessman, wala kang, hindi, yung utak mo, hindi bibili lang at hindi talagang businessman yung utak.
So, ang gagawin mo lang talaga, ipagbili mo lang talaga yun ng tupa. Diba? Tapos, mawawala yung pera, tapos makukuha mo yung tinatawag na tupa. Pero iba yung mindset ni Urwa. Ang mindset ni Urwa, paano siya kikita? Diba? So, ang ginawa niya ngayon, yung isang dinar na ito ay pinagbili niya ng 2 tupa. So, ibig sabihin, dumiskarte siya, naghanap siya, ika nga ng mas mura. Diba? Ng mas mura o kaya sabihin natin ay yung bang makinabang siya at the same time ay kumita siya. So, ang ginawa niya ngayon, yung isang dinar na binigay sa kanya, pinagbili niya ngayon ng dalawang tupa. At yung isang tupa, ginawa niya ay ginawang udhaya at yung isa ay kumita pa siya ng 1 dinar. Mashallah, tabarakallah. Sana all, di ba? Kaya dahil dito mga kapatid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin ng baraka. Tuwang-tuwa sa kanya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ikaw ba namang di matuwa? Napakagaling mong businessman, napakagaling mo pagdating sa pangangalakal, di ba? Eh dahil dito mga kapatid, ang Propeta sallam ay nagdua sa kanya ng baraka. Allahumma barik fi bai'ihi, Allahumma barik fi malihi, di ba? So, sa kanyang pangangalakal. At pagkatapos ito, kung siya, alam nyo ba ang bunga ng panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapatid? Subhanallah, nakasaad sa tinatawag na hadith, kung sa ito ay hadith, no? Which is ay authentic hadith mula sa Sunan Abi Dawud at Imam Tirmidhi, nasabi niya na kung siya ay bibili ng alikabok ay katiyakang kikita siya mula rito. Ganun mga kapatid, that is our overstatement na pagkakasabi na kahit alikabok yung kanyang ibebenta ay meron siyang kikitain dito. Bakit? Sapagkat baraka, may baraka ang kanyang pangangalakal dahil nga doon sa panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pangangalakal. Allahumma barik fi bai'ik, Allahumma barik fi malik. Di ba? Kaya mga kapatid, minsan isa i-advise ko sa sarili, ganyan sa ating lahat. Kapag meron tayong halimbawa mga kakilala, di ba? Tapos nagiging bahagi tayo ng kanilang pangangalakal, either tayo tumatanggap mula sa kanilang kapakinabangan ng kanilang pangangalakal o kaya kahit hindi, kahit nakita natin sila na sila ay mashallah, sila ay mabuting tao pagdating sa pangalakal. 'Di ba? Ipagdua natin. Huwag natin kalimutan na ipagdua natin ang kanilang pangalakal. Allahumma barik fi malik, Allahumma barik fi bai'ik. 'Di ba? Baka marahil hindi mo alam na sa pamamagitan ng dua mo na ito ay diringgin ng Allah Subhanahu wa ta'ala, ito'y aakyat papunta sa kalangitan, dadalhin ito ng tinatawag na anghel, 'di ba? At pagkatapos ito ay diringgin ng Allah Subhanahu wa ta'ala at magkakaroon ng baraka ang iyong kapatid sa kanyang pangalakal dahil sa panalangin mo, dahil sa dua mo, 'di ba? At hindi mo alam, subhanallah, babalik yun at ibabalik yung gantimpala mga kapatid sa iyo ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sa halip na mainggit ka sa mga kapatid nating nangangalakal, sa halip na mainggit ka sa mga taong mga kapatid na abalang-abala sa buy and selling o kaya sa live selling, online selling, di ba? Bakit hindi mo na lang ipanalangin sila? Baka marahil ika nga ay ibalik yun sa iyo o kaya palitan yun ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang paghahangad. Alam niyo ba ang dua ng kapatid sa kanyang kapatid? Yung tinatawag na dua bizahril ghaib. Ang dua ng kanyang kapatid sa kanyang kapatid na hindi niya nababatid, na hindi niya ipinaalam sa kanya na siya ipinapanalangin mo. Anong sasabihin ng anghel? Wala ka bimithli. Sasabihin ng anghel at ipagkakaalog sa iyo ng Allah ang katulad nito. Kaya kung anong ipinapanalangin mo sa iyong kapatid, specifically sa makabutihan, ayun din mga kapatid, magkakaroon ka rin ito insha'Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya dalangin natin sa mga kapatid natin na mga nasa online selling, sa mga business, naway sila ay pagpalain ng Allah Subhanahu wa ta'ala, naway biyayaan ng Allah Subhanahu wa ta'ala ang kanilang pangangalakal at pagyabungin ng Allah ang kanilang pangangalakal. Mula sa maliit hanggang sa ito ay lumaki at naway ilayo sila ng Allah mula sa kapahamakang dulot nito. Bagkus ay nawa ay sila ay pangangalagaan mula sa mga bagay na nating nabanggit. Kaya naman mga kapatid, ito yung nangyari kay Urwa, mashallah tabarakallah. Kaya nga kapag siya ay nagbinta kahit alikabok ay talagang kikita siya dahil nga sa baraka, dahil sa tinatawag na baraka. At pakatandaan natin mga kapatid hindi sa kagalingan natin tayo ay kumikita. Hindi sa kagalingan natin tayo ay kumikita. Tayo ay kumikita dahil ipinagkaloob sa atin ng Allah yan. Okay? So, balit, hindi lahat ng mga kumikita ay mayroong baraka sa kanilang kita. Kaya makikita ninyo, yung kanilang kita, kahit sa napakalaki ng kanilang kita,
sobrang laki ng kanilang income, sobrang laki ng kanilang puhunan, sobrang laki ng kanilang tinatawag na kita mula sa kanilang business. Subalit, after a while, mga ilang araw o ilang buwan, sila ay lugmok sa tinatawag na pagkakautang. Sila ay tinatawag na corrupt, ika nga, ang kanilang business pagkat walang baraka. Walang tinatawag na baraka. Kaya hilingin natin sa Allah talaga ang baraka ng ating pangangalakal. Dahil wallahi kahit ito ay napakaliit, subhanallah makikita mo na ito ay napakalaki. Mararamdaman mo na ito ay napakalaki. 'Di ba? Sapagkat meron itong baraka. At yan ang sekreto ng mananampalataya mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman na of course, kabilang sa patnubay at gabay ni Prophet pagdating sa pagbibili at pagbebenta, isinalaysay mula kay Ismail bin Ubaid bin Rifa'a. Okay? Bin Rifa'a, mula sa kanyang ama na mula sa kanyang lolo na nagsasabi, sabi niya, okay. Hindi ko na ano yung hadith kanina, okay? Annahu kharaja ma'an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ila al-musalla fara'an nasa yatabaya'una faqala ya ma'shar at-tujjar fastajabu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Okay? Ay actually na ano pa yan? Yan pala yung nauna. Yan pala yung nauna. So, isa kabilang na dito mga kapatid, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay kanyang pinag-utusan ang mga mangangalakal na maging matuwid, maging tapat at magbigay ng kawanggawa. So, kailangan natin yan sa tinatawag na business. Sa totoo lang, no, karamihan sa mga mangangalakal, manluloko. Diba? Sobrang manluloko. Sabihin mong original, original. Yung pala kapatid, second-handed, subhanallah. Diba? Makikita mo yan. Ang iba ay gumagamit pa ng pangalan ng Allah. Wallahi, hada asli. Diba? Hada asli, yan ay original. Yung pala made in China. Ay, sorry. Kasi meron naman talaga made in China na original. I mean, pag sinabi kasing made in China, tumatatak na sa atin na hindi original. Kawawa naman yung China, dinadamay natin. By the way, kasi may mga original naman talaga na sabihin natin ay made in China. Okay? Na kung kayo mga kapatid, subali sabi na original, yes, naam, asli, na original. Pero yung pala, subhanallah, nung after na mong mabili, naluko ka. Na-prank ka ngayon mga kapatid. Di ba ang sakit nun? Sobrang sakit. Halos ang iba umiiyak, di ba? Ang iba ay halos tumalon sa building gusali dahil nabigo, di ba? Nabigo sa tinatawag na pagmimili. Paano pa pag nabigo siya sa pagmamahal? Talagang hindi lang building ang tatalon niya, di ba? Subhanallah mga kapatid. Kaya naman, karamihan talaga sa mga mangangalakal. Ito ay nakalagay sa hadith mga kapatid sa ibang salaysay, at tujjar humul fujjar, di ba? The businessmen, at tujjar o plural form. Okay, the businessmen, they are the evildoers. Di ba? Sila yung mga tinatawag na kriminal. Di ba? Fujjar. Sila, subhanallah. Kriminal pagdating sa panluluko. Kriminal pagdating sa tinatawag na pandarambong. Pagdating sa pandaraya. Di ba? Sila yung fujjar, ika nga. Sila yung evildoers. Subhanallah, yung mga businessmen. Illa man wafaka rabbu wa rahimah. Maliban lamang sa sinumang tinofika ng Allah at maliban na lamang sa kinaawaan ng Allah. At naway, ibilang tayo ng Allah. Kapag tayo may mga businessmen, at least ibilang tayo ng Allah mula doon sa mga kinaawaan at pinagpala ng Allah, tinofika ng Allah, at hindi doon sa mga fujjar, sa mga evildoers, di ba? Kaya naman hinihimok ni Propeta Muhammad ang mga mangangalakal na maging matuwid. Maging matuwid kayo o kayo mga businessmen. Maging tapat. Maging tapat kayo sa inyong mga customer. Maging tapat kayo sa inyong mga ibinebenta at magbigay ng kawanggawa. May mga tao, mashallah, yumayaman na ang kanilang pondo, no? Yumayaman na ang kanilang kaban. Mashallah, tabarakallah. Subalit, ni paglabas ng pera para magbigay ng sadaka ay hindi na kayang gawin. Hindi na kayang gawin. Napakalinaw ang sinabi sa mga kapatid, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima. Diba? Ang dalawang partido, ito ang ibig sabihin dalawang partido, ito yung nagbebenta at saka yung namimili. Diba? Buyer at saka yung seller. Ang dalawang partido na ito sa isang transaksyon ay mayroong pagpipilian. Anong pagpipilian? Khiyar. Makukuha natin yan sa bubble khiyar. Yung pagpipilian ng pagkansila nito. Mayroon siyang kalayaan na ikansila hanggat sila ay hindi pa tinatawag na magkahiwalay. Okay? Pag sila ay nagkahiwalay na, ibang usapan yan. Makukuha na natin yan mga kapatid. May mga pamantayan tayo. Pagdating sa halimbawa, nagkahiwalay na sila sa isang lugar, pagkatapos ng transaction, di ba? Pag sinabing tapos ng transaction ay naiabot na yung pera, yung halaga at nakuha na yung item. Tapos nagkahiwalay sila ngayon sa isang lugar.
Ibig sabihin, sa ganung kalaki, basically, hindi na pwedeng i-cancel ang tinatawag na transaction sapagkat tapos na. Subalit nakasaad sa hadith na ito mga kapatid, hanggang sa maghiwalay sila. Ibig sabihin, hanggat hindi pa sila nagkahiwalay, maari nilang, meron silang kalaya na i-cancela ang kanilang transaction. Okay, pag alimbawa pa ang isang namimili, ibabalik ko ng item, ayoko. Hanggat hindi pa nagkahalayo sila. Okay? And then, sa isang nabibenta naman, wag, hindi ko na ibibenta sa iyo yan. Di ba? Pwedeng mangyari at walang problema sa bagay na yan. Ngayon, after that, sila salam, kung sila ay matapat, paano maging matapat? Isisiwalat nila ang anumang mga depekto, ang anumang mga kapintasan nito. Sasabihin na, alam nyo po, actually, ibibinta ko tong cellphone ko ha, subalit, ang totoo talaga nito ay 4 years na sa akin ito. Diba? Ang totoo talaga nito ay, mayroong gasgas, may mga palya, may problema, walang signal, o ano pa man. Sasabihin ng bakit pa mo binintayan sa akin? Mga kapatid, unang-una, huwag tayong matakot sa kalugian. Ito kasi yung mindset ng tao. Ang mindset ng tao kapag dating sa tinatawag na mga ngala, kaya siya nang luloko. Kaya siya hindi niya ibinubunyag kung ano yung depekto at kung ano yung kapintasan ng kanyang produkto or item kasi natatakot siya na baka walang bumili. Natatakot siya na baka umalis siya kasi ikaw ba naman mag-offer ng mga sira? Sinong bibili nun? Di ba? Halimbawa, kapatid, ibibinta ko tayo ito sa'yo ha, kaso lang sira ito. Bakit mo pa ibibinta sa akin yan? Ipupok mo na kaya sa ulo yan. Bakit mo ibibinta sa akin yung sira? Yun yung karamihan. Actually, yun yung mga primarily na reason kung bakit nanluloko siya, kung bakit nandaraya siya, kung bakit ikinukubli niya yung tinatawag na depekto. Di ba? Alam natin yan. Di ba? Subhanallah, subalit mga kapatid, payo ko sa akin salit, ganyan sa atin lahat. Wallahi, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung gugustuhin ng Allah ang hundreds of people, pupunta sa'yo para lamang bilhin ang sira mong item, gagawin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, gagawin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging honest ka lang. Maging honest ka lamang sa iyong customer. Maging honest ka lamang sa iyong mga binebenta. Huwag mong itago ang anumang depekto, ang anumang kapintasan sa iyong produkto. Na dahil sa pangangamba na wala kang customer na lalapit. Wallahi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay sa iyo ng customer. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay sa iyo ng pera, ng kayamanan, ng kita. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay sa iyo ng barakah. Kaya naman yung mga tao, kahit napakaganda ng kanilang item, walang bumibili sa kanila kasi walang barakah. Hindi pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sila na pumunta para kumita yung taong yaon. Kaya naman, huwag kang matakot mga kapatid kung walang tinatawag na walang customer, baka sakaling walang customer na lalapit sa iyo dahil ay binunyag mo yung mga depekto, wag mong gawin yan. Okay? Matakot ka sa Allah dahil ang Allah ang magbibigay ng kaluwagan sa iyo. Diba? Kaya nga, sinabi ng hadith malinaw mga kapatid, kung sila ay matapat at isiwalat ang anumang mga kapintasan o depekto ng item o ng produkto, ang kanilang transaksyon ay magkakaroon ng pagpapala. Magkakaroon ng baraka ang kanilang transaksyon. Ngunit, kung magsisinungaling sila at itatago at ikukubli ang mga kapintasan ng kanyang produkto, ang biyaya ng kanilang transaksyon ay mabubura. Mabubura. Walang baraka. Walang tinatawag na baraka. Diba? Kahit kikitain niya ito, subalit ito ay biglang nawawala. Diba? At hindi pa marunong magbigay ng sadaka. Subhanallah mga kapatid. At ito ay napakamalinaw. Wallahi, sa totoo lang, kaya nga hinahikayat natin yung mga businessman yung mga nagbibinta kahit sa maliit na bagay para malaman yung mga alituntunin nito. Diba? Para magkaroon sila ng takot sa Allah sa kanilang pagbebenta, sa kanilang pangangalakal. Subhanallah. Kaya mapalad tayo na pag-aralan natin yung mga bagay at nagbibigay ng paalala sa atin mga kapatid, lahat ng mga gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganyan din isinalaysay ni mula kay Ismail bin Ubaid bin Rifa'a mula sa kanyang ama na mula sa kanyang lulo na kung saan ay nagsabi, okay, annahu kharaja ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fara'a an-nasa yatabaya'una faqala ya ma'shar at-tujjar fastajabu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilayhi faqala inna at-tujjara yub'athuna yawm al-qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqah. Diba? Na siya ay lumabas kasamang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lugar ng musalla, which is magpapagdarasal, at nakita niya ang mga tao na nakikipagkalakalan.
Busy sa pakikipagkalakalan, di ba? May mga bandumpay, mga sabihin natin baratan, kumbaga, o kaya sabihin natin auction at iba pa. Sinabi niya, o mga ngalakal, at sila ay tumugon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Rasulullah," na nakaangat ang kanilang mga liig at tumingala sa kanya. Sabi niya, "Ya Rasulullah, na'am, labbaik." Sinabi niya, ang mga ngalakal ay ihaharap sa araw ng pagkabuhay na mag-uli bilang masasama. Biro mo, evil doers. At tujar, humul fujar. Diba? The businessmen, they are the evil doers, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Diba? Subhanallah. The merchants, they are the evil doers. Ayon kakurin sa ibang tinatawag na narration ng hadith. Ang mga ngalakal ay ihaharap sa harapan ng Allah sa pagkabuhay na mag-uli bilang mga masasama. Bilang mga masasama. Bukod sa mga may takot, of course, in every rules there's an exemption. Bukod sa mga may takot sa Allah at tapat. Unang-unang may takot, kinakailangan mong tinatawag na sabihin natin na magkaroon ka ng ganitong katangian. Diba? Ano yun? Pagkaroon ng takot. Maliban lamang sa may takot sa Allah at tapat. Diba? Are sincere. Tapat siya at baka tinatawag na hindi manluloko. Honest, ika nga. Totoo. Diba? Totoo yung kanyang mga sinasabi. Pag sinabi na, ito ba'y original? Original. Pag ito ba ay brand A, brand B? Sasabihin niya yung totoo. Ito ba'y mayroon bang problema? Karamihan yan sa mga nagbibenta ng mga kotse. Lalo pag wala kang idea at wala kang kaalaman sa mga kotse. Subhanallah mga kapatid, makikita mo na sa labas napakaganda. Kasi bakit? Ay simpre, pinunturahan muna bago ibenta. Di ba? Hindi pinakita yung mga sira, hindi pinakita yung mga palya sa loob, ika nga yung internal problem, di ba? Kundi outer problem yung kanyang mga physical na panlabas ng kotse ay inaayos niya. Subalit yung pangloob ay hindi niya inaayos. Kaya maraming naluloko pagdating sa pagbibili ng kotse, subhanallah, lalo pat yung mga wala sa nasa labas at wala sa mga sabihin natin sa mga totoong at mga kilalang mga kumpanya. Subhanallah. Kaya naman, kahit hindi lamang yan, maging sa mga online selling, di ba, mga sasabihin na ganyan-ganyan, masya galing ng Europe, no? Yung pala galing ng Quiapo, di ba? Ito ay galing ng galing pa ito ng New Zealand, galing pa ito ng Nicaragua. Subhanallah, yung pala ay galing ng Divisoria, di ba? Subhanallah mga kapatid. So yun ay bagay na hindi dapat practicein ng isang Muslim, di ba? Na kinakailangan totoo. Kailangan totoo yung sinasabi niya. Kapag biro, sasabihin niyang biro lang, di ba? Pero kapag pag niya binawi yun, maaring tinatawag na sabihin natin yun na ay totoo, at pag ito ay nabunyag na hindi totoo, anong magiging brand sa'yo? Sinungaling ka. Walang duda. So, ang tao kapag ikaw ay nabansagan na sinungaling, do you think na ikaw ay babalik pa doon? Ay kapag bumalik ka pa doon, ay iwang kuhunghang na yan, naluko ka na nga, magpapaluko ka pa. Di ba? Subhanallah. Kaya naman, karamihan sa mga tao kapag sila ay naluko na ika nga, lalo pagdating sa pangalakal, ay talagang hindi sila uulit. Pero pag wag ka. Pag sila ay naluko na pagdating sa pag-ibig, uulit-ulitin nila yung taong nanloko sa kanila. Anyway, mga kapatid, bakit natin napansok dito yung pag-ibig? Anyway, so yun yung mga kapatid. So, bagay na kung saan ay na kinakailangan natin iwasan yan. Dahil wallahi talagang ay delikado yan sa kadahilanan ay ikaw ba gusto mo bang babangunin ka at ihaharap sa kanyang harapan sa araw ng paghukom na ikaw ay mayroong branded, mayroong bandila doon, na ikaw ay manluloko, na ikaw ay corrupt, ano mang katulad nito? Ay ayaw natin yung mga kapatid, di ba? So iwasan natin ang panluloko. So maging honest tayo sa ating pangangalakal, sa ating tinatawag na binebenta, di ba? At the same time, meron takot sa Allah. Tayo'y tapat, ika nga, magsasabi ng katotohanan, huwag mandaraya, at huwag tinatawag na manloko ng ating kapwa upang hindi tayo lukuhin at hindi bumalik sa atin ang panluloko. So yung mga kapatid, talaga, kami minsan naluloko kami ng mga watermelon lang yan Watermelon talaga, sabi na, sarap. Subhanallah, masarap daw, namumula-mula, di ba? Tapos pagdating namin ng bahay, ito ay binuksan namin ng watermelon, yun na naman pula, namumutla nga diba? Buti na hindi kami tinanong kung bakit namutla. Okay, kasi nahulog sa tricycle. Ikaw ba naman mahulog sa tricycle, di ka mamutla. Anyway, dagdag lang po yan na kwento. Pero yun nga, na-experience natin yan, nabibili tayo ng watermelon at iba pa, diba? Sasabihin na maganda, matamis, yung pala sobrang alat at sobrang pakla. Di ba?
So, at saka pag nangyari sa atin yon, sabi ko, minsan nga ang iba sa atin nagmumura. Minumura siya, 'di ba? Ikaw ba ayaw nating mamura. So, wag kang manloko para hindi ka mamura, 'di ba? So, yun mga kapatid. So, iwasan ika nga da'ma yaribuk, o kaya sabi natin da'ma la darar wala dirar. Huwag tayong gumawa ng kimpinsala, huwag tayong maminsala, at huwag tayong maging dahilan ng pamiminsala. Yung mga kapatid. At gayon din mga kapatid, isinalaysay din na sinabi ni Qais bin Abi Gharaza, okay, radiyallahu an, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ya ma'asyarat tujar, innal bay'ah yahduruhu lagwu wal halifu fashubuhu bis sadaqah. O mga ngalakal, ang pagbebenta ay nagsasangkot ng walang saysay na pananalita. Nagsasangkot ng walang saysay na pananalita. Ito yung mga exaggeration, di ba? Walang totoo. Alam na mga mga nagbebenta, 'di ba? Mga eksaherasyon ng mga panalita. Oh, galing to ng ganyan-ganyan. Oh, maganda 'yan, 'di ba? Sobrang ganda. Sabi niya, okay kayo, 'di ba? Sasabihin ng okay kayo. Yung pala, ikaw naman naniwala, madali kang ma-fall, 'di ba? Uto-uto. Kaya naman hindi ka marunong sumiyasat. Doon ka lamang nakano sa sinasabi niya na okay kayo, tapos hindi mo siniyasat, hindi mo tiningnan, ay naloko ka. Diba? Pagdating mo dun sa bahay, iyak-iyak ka ngayon kasi bakit naloko ka? Mumurahin mo ngayon yung nagbebenta. Diba? Ikasalanan mo, ayaw mong aniwala ka kaagad, na full ka kaagad. Hindi mo siniyasat. Diba? Hindi ka nagtatanong ganito. Kuha ka ng kuha. Hindi mo tinitingnan. So, wag magpaloko. Parang wang lang manluloko. Yun yung mga kapatid. So, anyway. So, sabi na, ang pagbebenta ay nagsasangkot ng walang saysay na pananalita. Diba? Yan, mga extra, yung mga flowering para lamang maingganyo yung tao, di ba? Para lamang hindi umalis ika nga sa pwesto mo para tuluyang bumili sa iyo. Yung mga exaggerate, ganyan. Napakaganda mga presentation nila. Kung gusto lang mag-split mag-i-split talaga sila para lamang mamangha yung customer, di ba? So, naghahalo ika nga, nasasangkutan dito yung tinatawag na sabihin natin walang saysay na pananalita at panunumpa. Itong wallahi, uksim billah, hada asli. Di ba? Marami yan sa merkado. Pag dito ka sa Saudi Arabia o pag dito ka sa mga Arab country, punong-puno yung merkado ng wallahi. Di ba? Puro wallahi yung mga bibig ng mga tao nagbibintaw. Wallah, miya ya akhi, miya, wallahi miya. Di ba? Sasabihin tinatawag na miya. Subhanallah mga kapatid. So nakakatakot yung mga ganitong tinatawag na ano. Kaya naman ay subhanallah, iwasan natin upang tayo wallahi hindi mapabilang ika nga sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit sinabi niya mga kapatid, di ba? Ito ay nasasangkutan ng walang saysay na pananalita, panunumpa, di ba? Ginamit pa yung pangalan ng Allah, kaya haluan ninyo ito ng sadaka. Hindi maiwasan minsan sa business yung tinatawag na lalo pat sanay ang mga tao pagdating sa wallahi, di ba? Pagdating sa pangalakal o kaya sa mga sabihin natin walang saysay na pananalita, mga extra sabihin natin extra words, kumbaga presentation para lamang maingganyo yung customer. Hindi maiwasan minsan yan kasi mga strategy ba, diba? Mga sabihin natin mga papaano natin i-market kumbaga yung ating produkto. So kinakailangan ng mga extra movements, mga extra curriculum, diba? Kaya naman hindi maiwasan ito, subalit alhamdulillah para maging malinis at maging dalisay kahit papaano, pagkatapos yung ating mga pamangangalakal, then haluan natin ito ng sadaka. Kasi ang sadaka ay kabutihan at ang kabutihan ay nagpapapawi ng anumang mga palya, anumang kasamaan at anumang tinatawag na kapintasan. Kaya sinabi ng Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat. Tunay na ang kabutihan ay nagpapapawi at nagbubura ng kasamaan, 'di ba? So haluan natin at least makabawi tayo, 'di ba? At least malinis natin at maging dalisay yung ating ginagawang pangangalakal sa pamamagitan ng tinatawag na sadaka. So wag natin kaligtaan ng sadaka, 'di ba? Kasi the more na nabibigay tayo ng sadaka mula sa ating kinikita, the more na ito ay magkakaroon tayo ng biyaya at ito ay palalaugin ng Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allah. At ganyan mga kapatid, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-uutos noon sa mga tao na maging mapagparaya, maging easy going kumbaga, 'di ba? Maging mapagparaya at yung magpadali o magpagaan sa pagbibili at pagbebenta. 'Di ba? Wag yung maging yung harsh ka. 'Di ba? Pag
wallahi na-experience talaga namin yung mga tindahan na talagang napakasungit. Alam mo yung napakasungit, yung magtatanong ka lang, hindi ka pwedeng magtanong. Kasi bakit kinakailangan ang prinsipyo niya, anong nakikita mo yan, bilhin mo. Ay ano ka? Ano yan? Sabi na, ano ka, hilo? Ano yung hahawakan mo ibibinta namin? Makukuha natin yan. Makukuha natin yung mga pamaraan ng ganyan mga pangangalakal mga kapatid. Diba? So, may mga tao na ganyan. Ayaw ngumiti sa customer. Diba? Ayaw mag-response ng tinatawag na ng salam. Ayaw mag-response ng ngiti. Diba? Subhanallah. Ayaw natin ng ganitong klase na nagbebenta. 'Di ba? Mas gugusto natin yung mga nagbebenta friendly, 'di ba? Yung bang approachable, 'di ba? Pag ikaw ay sasabihin niya, 'di ba? Gusto natin 'yaon. Ayaw natin ng harsh. Ayaw natin ng hindi yung hard, yung bang hard hindi yung hard na tao. Gusto natin ng easy going ika nga, 'di ba? Kailangan magpagaan. Kinakailangan sabihin natin magparaya, 'di ba? Sa pagdating sa pagbebili at pagbebenta. Kaya naman isinalaysay mula kay Jabir bin Abdullah radiyallahu an na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada. Sabi niya, kahabagan nawa ng Allah ang isang lalaking nagpaparaya kapag siya ay nagbebenta at bumibili, at kapag siya ay namimili, kapag siya ay naniningil ng bayad. Ibig sabihin, easy going siya kapag siya ay nagbebenta, easy going siya kapag siya ay nagbibili, easy going siya kapag siya ay naniningil ng bayad. 'Di ba? Kaya nga sabi ng mga nagpaliwanag ng hadith, actually ang hadith na ito ay dalawang perspektibo ng dua at perspektibo ng tinatawag na khabar. So kapag ito ay ayon sa perspektibo ng dua, ito kahabagan nawa ng Allah. So kapag ikaw ay easy going pagdating sa pamimili at pagbebenta at paniningil, kakahabagan ka ng Allah sapagkat ito ay panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakatandaan natin na ang panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya para tayo ay kahabagan ng Allah pagdating sa pagbebenta, pagdating sa pangangalakal, pagdating sa pamimili, pagdating sa paniningil, ay dapat maging easy going tayo. Okay, easy going tayo. Pangalawang perspektibo ay ang khabar, na kung saan ibig sabihin ng khabar ito ay pinapahayag na kapag ganito ang pagpapakahulugan, okay, Samira gito kapag ganito ang tinatawag na pagpapakahulugan na kinakahabagan ng Allah. So kapag ginawa mo yan, kakahabagan ka ng Allah. Parehas lang ang tinatawag na punto mga kapatid, na maabot at maangkian at maisakatuparan ang tinatawag na habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa bagay na ito, kaya man si Ibn Hajar ay nagkomento, rahimahullah, ay nagsabi hinggil sa bagay na ito. Sabi niya, وَفِيهِ الْحَضُّ عَلَى السَّمَاحَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَاسْتِعْمَالُ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَتَرْكُ الْمُشَاهَةِ وَالْحَضُّ عَلى تَرْكِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَأَخْذُ الْعَفْوِ مِنْهُمْ. Okay? Sinabi na sa hadith na ito ay naglalaman ng panghihimok. Yung hadith na ating binanggit kanina, kung ating ipapakita, ayan. Okay? Naglalaman ito ng tinatawag na panghihimok, panghihikayat na magpadali at magpagaan sa mga transaksyon. Easy going sa mga transaksyon. Pagkakaroon ng pinakadakilang pag-uugali ay hinihimok sa hadith na ito, at gayon din pag-iwas sa karamutan. Huwag maging maramot, at panghihimok na iwasan ang panggigipit sa mga tao kapag naniningil ng bayad at kunin mula sa kanila kung ano ang kakayahan lamang nila. So, ang Islam ay napakadali. Subhanallah, ang Islam ay napakabuti. Wala kang makikitang relihiyon na itinuturo ang ganitong klase ng katuruan, mga kapatid, maliban lamang sa Islam. Subhanallah, na maging sa mga pakikitungo sa pagitan ng nagkautang o kaya sa pagitan ng taong inutangan, ay talagang mayroong pamantayan na dapat na isakatuparan upang siya ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ay magsisilbing bunga ng kapayapaan sa isa't isa. Diba? Kaya nagkakaroon ng hidwaan, kaya nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng away sa pagitan ng dalawang tao dahil yung naniningil ay grabe maningil. Diba? Grabe maningil. Minsan ipapahiya ka no, sa mga tao na ganito, magaling ka lang mangutang pero pagbayad ay hindi ka nagano ng bayad, ganyan. Ay kawawa naman. Not only siguro yung mga taong walang hiya talaga pagdating sa pambayad, yung bang sila pa yung nangungutang, sila pa yung tago ng tago. Di ba? Pag sila dumating na yung duration, di ba? Kapag sila sinisingil na, sila nagtatago para hindi sila singilin. Ay wag naman ganun.
Wag naman tinatawag na ganun, subhanallah. Bawal din yon. Yung bang tatakasan mo, wala kang balak na magbayad sa yung pinagkakautangan, di ba? Kung wala ka pang kakayahan, magbayad, sabihin mo. Sabihin mo sa kanyang confident, di ba? Mag-ano ka sa kanya, magpaliwanag ka. Di ba? Magsabi ka ng katotohanan, anong gagawin ko? Wala akong kakayahan ngayon. So, anong gagawin ko ngayon? Papatay mo ba ako dahil lamang doon? Di ba? Ipapahiya mo ako dahil lamang doon? So, hindi makatarungan yon sa ano ng Islam. So, sa panig ng naniningil, dapat easy going siya. Dapat marunong siya magbigay ng palugit, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Di ba? Dapat hindi siya harsh, ika nga. Di ba? Kapag ikaw ay naniningil, ay wag kang maging harsh sa iyong sisingilin. Wag. Ngayon naman, doon sa tinatawag na siningil, ay dapat na wag niyang takasan ang kanyang obligasyon. Wag niyang takasan ang kanyang utang para hindi gumuho yung mundo ng inutangan mo at ikaw ay pa-blatter at ikaw ay di ba? So minsan pagkakamali sa bawat side, di ba? Sa side. Kasi bakit hindi alam yung mga pamantayan ng Islam at hindi alam at walang takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman minumungkahi tayo na maging easy going ika nga at magkaroon ng mabuting pag-uugali sa mga taong involved sa atin. At ang mga halimbawa, ang ating isasaliwalat ng pagpapaubay at pagpaparaya na katangian ng Propeta sallam ay kasama ang mga sumusunod na ating babanggitin, mga kapatid. Una, isanalaysay na si Ibn Umar radiyallahu an ay nagsabi, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakuntu ala bakri Sa'b bin Lu'amar fakana yaghlibuni fayataqaddamu amama al-qawm fayazjuruhu Umar wa yarudduhu thumma yataqaddamu fayazjuruhu Umar wa yarudduhu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar bi'inihi qala huwa laka ya Rasulullah qala bi'inihi faba'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya Abdullah bin Umar tasna'u bihi ma shi't. Okay, so ang hadith na ito, mga kapatid, ay nagsasabi na, sabi nga ni Umar, Ibn Umar radiyallahu anhu, anak ni Abdullah bin Umar, kasama namin noon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay. At nakasakay ako sa isang sutil na batang kamilyo. So mayroon siyang batang kamilyo, maliit na kamilyo, sutil. Paano naging sutil? Kasi laging nauuna yung tinatawag na kamilyong ito na pagmamay-ari ni Umar. Pagmamay-ari ni Umar bin Al-Khattab. Patuloy itong nasa ganung kalagayan, itong batang kamilyo na ito, at patuloy na nauna sa mga tao. Kaya naman ay patuloy din na pinipigilan ni Umar at kanya itong hinihila pabalik, halika rito. Sabi ni Umar, kasi lagi nauuna ika nga at umaabanti itong hyper itong kamilyo na ito. Pagkatapos ito ay nagpatuloy pa rin na umabante at pinigilan ito ni Umar at hinila na naman ito pabalik. Pagkatapos ang Propeta sallam ay nagsabi, nung nakita ito ng sallam, sabi niya, ibinta mo na lang ito sa akin. Bi'anihi, ibinta mo na lang ito sa akin. Sinabi niya, iyon na ito, Propeta ng Allah, matigas ang ulo. Iyon na ito, sugon ng Allah. Sinabi niya, ibinta mo ito sa akin. Okay, wag mong ibinta mo. Para bang, alam mo yung Propeta sallam, subhanallah, hindi niya inaabuso yung yung kabutihan ng kapwa. 'Di ba? Sa atin ngayon, sa'yo na to, ay akin na. 'Di ba? Ayaw mo, akin na. Di ba? So ang Propeta sallam hindi, sabi na, bakos ibinta mo ito sa akin. Ibinta mo na lang ito sa akin. Kaya't ipinagbili niya ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang Propeta ay nagsabi, binalik, iyo na ito, o Abdullah ibn Umar, gamitin mo ito sa anumang kaparaan ng nais mo. Biro mo, subhanallah kapatid, ang napakabuti ni Propeta sallam, napakabuti, subhanallah. Alam mo yon, binili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung batang kamilyo na ito na sinakyan ni Abdullah bin Umar, na kung saan yung nagmamay-ari ng batang kamilyo na ito ay pagmamay-ari ng kanyang tatay na si Umar bin Al-Khattab. Ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu ngayon ay binili niya ngayon sa tatay ni Abdullah bin Umar na si Umar bin Al-Khattab para ibigay kay Abdullah bin Umar. Subhanallah. Saan ka makakita ng ganyan? Ganyang attitude na, mga kapatid, wala. Maliban lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? So napakabuti, napakabait, napakaganda ng huwara, mga kapatid. Sa atin ngayon, bahala ka dyan. Okay? Kukunin ko na, sa akin na to, bakit ko pa ibibigay? Di ba? Mga ganun mga bagay. So, pero ibahin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya ay napakabuting tao, mga kapatid. So nagiging, siya?
pakikitungo, easy going ang Propeta sallam, napakabuti. Kaya naman mga kapatid, isinalaysay mula kay Jabir ibn Abdullah na siya ay nakasakay sa kanyang kamilyo na hapong-hapo. So itong kamilyong ngayon mga kapatid, okay, ay tinatawag na apong-apo. So annahu kana yasiru ala jamalin lahu qad a'ya fa arada ay yusayibahu. Qala falahiqni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a li wa darabahu fasara sayran lam yasir mithla. Qala bi'ni biwuqiyatin. Qultu la, thumma qala bi'ni fabi'tuhu biwuqiyatin wastathnaytu alayhi humlanahu ila ahli falamma balagtu ataytuhu biljamali fanaqadani thamanahu thumma raja'tu fa arsala fi athari faqala aturani ma kastuka li akhudha jamlaka khudh jamlaka wa darahimaka fahuwa lak. Okay? So napakaganda ng kwento mga kapatid. So ito, ayun nga, isinalaysay ni Jabir na siya nakasakay sa kanyang kamilyo na hapong-hapo. Hapong-hapo, siguro ano na ba? Sabihin natin na matanda na yung kamilyo niya hanggang sa dumating ang punto na nais siyang pakawalan ito. Palayain na lamang itong kamilyo na ito sapagkat pagod na siya, 'di ba? Buti pa siya pinalaya at gustong palayain. Hindi katulad ng iba na hapong-hapon at pagod na ayaw pang palayain. Okay? Kaya sinabi niya, inabutan ako ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nag-alok ng panalangin para sa akin. Ibig sabihin, pinagdua siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang pinalo. Pagkatapos ng dua, pinalo niya ng bahagya o hinampas niya ng bahagya yung puwit ng kabaan ng kamilyo o anong bahagi ng tinatawag na kamilyo, hinampas niya ng bahagya ang kamilyo. Alam nyo ba ano nangyari sa kamilyo? Ito'y nagsimulang gumalaw, naging masigla itong gumalaw na hindi ko pa, sabi ni Jabir, na hindi ko pa nakikitang gumagalaw ito dati na katulad ngayon. Ang Propeta sallam, baraka kapatid. Meron siyang tinatawag na taglay niya, ika nga, inshallah sa pamamagitan yung baraka. Malinaw? Subhanallah. Sabi niya, ibinta mo na ito sa akin sa halagang isang tinatawag na mukiya. Alam mo ba ang isang mukiya? Sobrang murang tinatawag na murang tinatawag na halaga. Murang halaga lamang, di ba? Sabi, ibinta mo na sa akin doon sa isang halagang isang mukiya. Sinabi ko, hindi. Sabi ni Jabir bin Abdullah, hindi. Sinabi niya, ibinta mo na ito sa akin. Kaya't ipinagbili ko ito sa kanya sa halagang mukiya at nakipagkasundo ako sa kanya. Kaya ibig sabihin, gumawa ko ng kondisyon sa kanya na ako ay payagan na sumakay dito hanggang sa makarating sa aking tahanan. So ibig sabihin, since na nagkasundo na sila, na ibibinta na ito niya yung kamilyo na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero pwede pang humingi ng kondisyon yung nagbebenta. Okay? Humingi ng kondisyon. Ang kondisyon na, ya Rasulullah, pwede bang kahit na bininti ko na sa iyo ito, subalit maaari ko ba itong gamitin pa? 'Di ba? Hanggat dahil ito'y nagdadala ng aking mga dalahin at ang aking mga kargada, so maaari ko bang itong gamitin pa hanggang sa makarating ako ng Madina, makarating ako ng aking tahanan. So sa isla, sa pangalakan, makukuha natin yan. Pwede kang magbigay ng kondisyon. Pwede kang tinatawag na magbigay ng kondisyon. Kaya naman, halimbawa, kapag binili mo na ang isang bahay, tapos hindi ka patitira, pwedeng magbigay ng kondisyon, ika nga, yung nagmamay-ari ng bahay, na pwede mo na silang pansamantalang tumira. Okay? Ang mahalaga ay malinaw ang malinaw ang kasunduan, malinaw ang duration, hanggang kailan at iba pa. So yan ang batayan mga kapatid, yung hadith na ito. Kaya naman, nang ako'y makarating, dinala ko sa kanya ang kamilyo. Kasi anong kasunduan? So pag ako'y nakarating, bibigay ko sa kanya yung kamilyo sa kadahilanan, ito ay kukunin niya at ibininta ko na sa kanya. At ibinigay niya sa akin ang halaga nito, which is isang wukiya, na napagkasunduan namin. Pagkatapos ay umalis na ako. So ito na, umalis na si Jabir bin Abdullah. Okay? Tapos ang ginawa niya ngayon ni Propeta sallam, nagpadala siya ng isang tao upang ako'y sundan. At pagkatapos sinabi ni Propeta sallam, sabi niya, aturani makastuka li akhud jamlaka khud jamlaka wa darahimaka fahuwa lak. Sabi niya, inaakala mo ba Jabir bin Abdullah na inaabuso ko? Kasi ang hukiya, napakamura ang hukiya. Pinaliwanag ito ng mga haditho na ang hukiya ay napakamura lang. Sobrang murang halaga. Kaya sabi na, inaakala mo ba Jabir na inaabuso ko? Yung tinatawag na opportunity na ibibinta mo sa akin ng napakamurang halaga yung kamilyo mo? Hindi ganun ang pag-aakala mo. Mali ang pag-aakala mo. Bagus kunin mo ito
Ang yung kamilyo kunin mo, pati ang halagang ito. Yung isang wukiya halaga kunin mo iyan. Iyo lahat ang mga ito. Masya Allah, tabarakallah. Hindi abusado ang Propeta Muhammad SAW. Hindi katulad ng iba sa atin. Abusado. Paano maging abusado? Subhanallah. Mga kapatid, sa panampalatayang Islam, binibintan niya sa Quiapo ng 30. Tapos ibibinta niya ng 300 o 3,000. La hawla wala quwwata illa billah. Di ba? Sobrang napakalaking abuso yun. Di ba? Ibibinta niya ng napakamurang halaga. Di ba? Halimbawa, 3,000. Nakuha na ng 3,000, ibibinta niya ng 300,000. La hawla wala quwwata illa billah. Di ba? So yan ay tinatawag na pang-aabuso. Abuso mga kapatid sa panampalatayang Islam. At ay wallahi ay yan ay ipinagbabawal sa batas ng Sharia. Isa lang pag-uusapan natin pagdating sa kung ano yung tinatawag na pagdating sa presyo. Lahat ng ito ay makukuha natin sa mga susunod na mga kabanata mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya naman mga kapatid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ganito. Kaya tularan natin ang Propeta pagdating sa pangangalakan at pamimili. So yan ay pinatunay na Rasul ay bumibili siya. At tinuruan tayo ng mga pamantayan pagdating sa pagbibili at pagdating sa tinatawag na pagbebenta. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay kanyang ibinibigay sa mga tao ang kanilang mga karapatan at hinihimok niya ang iba na gawin din ito. Na gawin din ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. So, hinihimok tayo, ginagawa niya at hinihimok tayo. Diba? Na ibigay ang karapatan sa nagmamay-ari nito. Okay, at gawin natin, inimok tayo na gawin ito. Isinlaysay na si Abu Hurairah radhiyallahu an ay nagsabi, kana li rajulin ala nabiy sallallahu alaihi wasallam sinnun min al-ibil faja'ahu yattaqadahu faqala atu fatalabu sinnatu falam yajidu lahu illa sinnan fawqaha faqala atu faqala awfaytani awfallahu bika. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sabi niya, ang propeta ay nagkautang sa isang tao ng isang kamilyo na nasa tiyak na gulang, nasa tukoy na gulang. Kaya naman siya ay lumapit sa kanya upang hilingin sa kanya ang nabayaran siya. Sabi niya, parang sabihin, dumating na yung duration, so kailangan, biro mo, kapatid, hindi ibig sabihin ng propeta siya. Absuelto na siya sa mga tinatawag na diba, sa mga karapatan na pagbigay ng karapatan at pagbalik ng karapatan, pagbalik ng mga inutang o kay kinuha. Propeta siya. Tinuro sa atin paano yung mga pamantayan at ano yung mga gagawin. Kaya dahil dito mga kapatid, hindi porke na propeta yung nagkautang sa kanya, hindi na sisingilin. Ganoon yung mga sahaba kasi karapatang pantao yan. Diba? Hindi porke propeta kaya hindi kita sisingilin. Bagkus ang ginawa ng taong ito ay pinuntahan niyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para singilin niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hilingin niya ang nabayaran siya, di ba? At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bigyan mo ni bigyanin niyo siya, bigyan niyo siya. Naghanap ngayon sila, yung mga sahaba naghanap ngayon sila, ngunit wala silang makitang iba kundi ang isang kamilyo na mas matanda sa kamilyong hiniram niya o kay inutang niya. Okay? Kaya sinabi niya, ibigay niyo ito sa kanya. Ibig sabihin, yung tinatawag na mas matanda doon sa kanyang kinuha. Diba? Kaya sabi nung tataong ito, binayaran mo ako ng buo. Okay, bagkus ay labis-labis, gantimpala ang kanawan ng Allah. So ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sabi niya, katiyakan na ang pinakamabuti sa inyo ay yung pinakamabuti sa pagbabayad ng mga utang. Masyaallah, tabarakallah. Sana all. Ganito yung mga taong sinisingil, marunong magbayad. Ang iba, subhanallah, ikaw pang may kasalanan kapag siningil mo sila. 'Di ba? Kung bakit ka naniningil, 'di ba? Parang tinatawag na kasalanan pa ngayon ng naniningil, samantalang sila ngayon ang nagkautang sa kanila. Tapos yung nagkautang pa, yung inutangan pa ngayon yung tinatawag na kasalanan. La haula wala quwwata illa billah. So wag ganon, 'di ba? Wag ganon. So dapat maging makatarungan ka, marunong kang tinatawag na sabihin natin, magbayad ng utang. At gusto natin ang pinakamabuti ay gawin natin ito mga kapatid. Ang pinakamabuti sa inyo, sa atin, yaong pinakamabuti sa pagbabayad ng mga utang. Okay, tandaan natin yan mga kapatid, di ba? Huwag yung masyaallah tabarakallah, nung ikaw ay nangutang, sobrang amo mo, hindi ka makabasag pinggan, di ba? Halos nagdadrama ka, umiiyak ka pa talaga, best in actor and actress ka, di ba? Famous award.
Mashallah, tabarakallah, dinaig pa yung artista kapag ikaw ay nangutang. Di ba? Abang-aba ka sa sarili mo, kapatid. Subalit nung inutangan ka, mas matapang ka sa tigre. La hawla wala quwwata illa billah. Mas matakapang ka sa tigre. Ang iba nga pag inutangan, pag sila ay kinubra at pag sila ay tinatawag na siningil ng utang, maglalabas pa yan ng Armalite. 'Di ba? Maglalabas pa yan ng sabihin natin ng dibomba. Maglalabas pa yan ng ng baril, 'di ba? Para lamang takutin yung yung kawawa itong naniningil. Siya na ngayon inutangan, siya pa yung tinatawag na nawalan. 'Di ba? Siya pa yung inagrabyado. Nasaan yung justice? So nasaan ang hustisya? 'Di ba? Subhanallah mga kapatid, huwag nating tularan yung mga taong ito. Matakot tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utang happy-happy, bayad, di ba? Sabi, utang lipay-lipay, bayad likay-likay, di ba? So yun ang kaida ng mga nangungutang. Subhanallah. So wag nating na itong gayahin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam noon mga kapatid ay nangihimok sa mga tao. Siya ay nangihimok sa mga tao na hayaan. Okay? Nahayaan ang isang mamimili na kansilahin ang transaksyon kung pinagsisisihan niya ito. Hayaan. Kung gusto niyang tinatawag na hayaan. Okay? Hayaan ba? Halimbawa, ibabalik na yung item, hayaan. 'Di ba? Wag yung tinatawag na gipita, wag yung gipitin. Wag yung gipitin. At ito ay encourage sa atin ni Propeta ng Salam. Isinalaysay na sinabi ni Abu Hurairah radiyallahu an, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, man akala musliman akalahu Allahu athratahu yawmal qiyamah. Masyaallah, napakadakilang hadith mga kapatid. Sino mang nagpakagaan sa isang Muslim sa mga transaction, pagagaanin sa kanya ng Allah ang kanyang pagdurusa sa araw ng pagkabuhay. Ayaw nyo ba ito? Ayaw ba natin ito mga kapatid, na yung gantimpala, pagagaanin ng Allah ang ating tinatawag na paghihinagpis, ang ating problema, ang ating pagdurusa sa araw ng paghuhukom, pagkabalisa sa araw ng paghuhukom? Ayaw ba natin ito? La hawla wala quwwata illa billah. Kung alam mo lamang at batid nyo lamang ang mga mangyayari sa araw ng paghuhukom, tiyak na sasabog ang utak mo at ang puso mo sa sobrang takot sa kaganapan sa araw ng paghuhukom. Subalit may mga opportunity tayo para maiwasan natin at para pagaanin natin ang ating mga pagkabalisa at pagkatakot, pagdurusa sa araw ng paghuhukom. Kinakailangan marunong ka rin magpagaan sa iyong kapwa. Marunong ka rin magpagaan sa mga kapatid mong mga Muslim pagdating sa mga transaksyon. Huwag mong gipitin. Huwag mong tinatawag na gipitin ang iyong kapatid. Kaya naman, ayon sa ating mga ulama, ang tinatawag na iqala, al-iqala, kasi yung hadith na yan, kung mapapansin natin, man akala. Okay? Nang ibig sabihin yan from the word al-iqala. So, ang al-iqala, mga kapatid, ay nangangahulugang, okay? Nangangahulugang pagiging madali at pagsang-ayon na kansilahin ang isang pagbebenta o pagbili. Ito ay nagpapahiwatig ng pagkamapagbigay ng sarili, 'di ba? Yung easy going nga, 'di ba? Pag siya ay gusto niya i-cancel yung kanyang gusto niya ibalik ang kanyang item kahit natapos ang transaction, although ito ay bawal talaga pagkatapos na itong tapos ang transaction, tapos naghiwalay na sila sa isang lugar, na nangyayari ang transaction, naganap ang transaction, nagkahiwalay na sila, tapos ibinalik yung tinatawag na item dahil nga mayroong problema din, di ba? Although na ito talaga sa isang hindi talaga pwede, not unless kapag nagbigay ng conditional, iba nga kaya meron sa mga pamilihan na meron kang palugit, return ba yun, return exchange man tawag diyan sa mga tindahan. May mga ganun, di ba? Na meron silang you have only 3 days or ganitong araw na pwede mong ibalik ang tinatawag na ang yung sabihin natin, kapag ganyan, since nanggaling na sa kanila mismo, walang problema sa bagay na iyan. Warranty yun sa yan. Jazakallah, warranty kumbaga. Kung walang tinatawag na warranty, hindi pwedeng ibalik. Yan ang Sharia. Pag walang warranty, hindi mo pwedeng ibalik ang tinatawag na item na nakuha mo na pagkatapos ng transaction. Pagkatapos ng transaction, pagkatapos na kayo ay magkahiwalay doon sa isang lugar na naganap ang transaction. Malinaw? Bawal yun. Hindi pwede. Subalit, mayroong exemption at tayo ay binigyan ng sabihin natin ng kaluwagan kumbaga yung hadith na ito, di ba? Kaya minumungkahi ng hadith na ito na maging maluwag at maging madali sa mga taong nais na ibalik ang kanilang tinatawag na sabihin natin ang kanilang item na kinuha mula sa atin dahil sa mga kadahilanan. Kaya ang larawan ng iqala
Sa isang pangangalakal ay kagaya nito. Halimbawa, kung ang isang tao ay bumili ng isang bagay mula sa isang tao, pagkatapos ay pinagsisisihan niya ang kanyang ginawang pagbili. 'Di ba? Mayroong mga pagkakataon na doon sa lugar, doon sa shop, napakaganda, parang yung bang sa halip na wala tayong balak na bumili dahil nakita natin na napakaganda, 'di ba? Binili natin 'yon. At nung umuwi tayo, pinagsisisihan natin 'yon kasi bakit ang sayang ng pera, 'di ba? Sayang yung pera. 'Di ba? Okay, ano mang kadahilanan. So pinagsisisihan niya yung kanyang ginawang pagbili na maaring dahilan sa nararamdaman niya na hindi siya nakakuha ng maayos na item. O dahil hindi na niya ito kailangan, o di kaya dahil wala siyang kakayahan upang bayaran ito, 'di ba? Uy, kaya't ang ginawa niya ay binalik niya ang item sa nagbebenta at sumang-ayon ang nagbebenta na ibalik ito. Right? Aalisin ng Allah. Anong gantimpala sa kanya? Aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paghihirap at pagkabalisa sa araw ng pagkabuhay na mag-uli. Dahil sa kanyang kabaitan sa mamimili, sapagkat ang transaksyon ay tapos na. Hindi talaga pwedeng ibalik sapagkat tapos ang transaksyon, kaya hindi ito maaring kansilahin ng mamimili. Okay, hindi. Yan ang Sharia. Pag walang warranty, walang ganon, hindi mo pwedeng kansilahin. Hindi mo pwedeng tinatawag na ibalik. Not unless kapag mayroong warranty, mayroong kasunduan, that's another tinatawag na issue. Okay? So, balit kapag nangyari naman yan, then, at least meron tayong ini-encourage ng Sharia na magkaroon ng, yung bang kaluwagan sa ating kaluuban, konsiderasyon, sa mga tinatawag na mamimili. Para hindi mawala yung puot sa atin at hindi tayo sumpain, ganyan-ganyan. Baka magalit pagkatapos feeling nila naluluko sila, na wala naman, na hindi naman natin niluloko sila. Nilinaw natin kung ano yung kung mayroong mang depekto sa item, nilinaw natin yon. Wala tayong tinatago. Naging malinaw sa kanya. Subalit, minsan yung tao, alam mo na, yung puso na babago, yung kanyang pagkagusto sa isang bagay na babago, di ba? Kaya binalik niya. So, pag nangyari sa atin yun, okay, pagbigyan siya. As long as, siyempre, baka naman iba yung binalik, baka siya nanuloko. So, dapat maging maingat ka rin at maging observant ka rin, paminsan-minsan. Okay. So, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Then, of course, mga kapatid, ang Propeta Muhammad SAW noon ay nakikipagtawaran. So, walang problema ang pakikipagtawaran. Sa mga Pilipino pa, mahilig yan sa mga baratan. 'Di ba? Punta ka doon sa dito sa Jeddah, may mga haraj. Kilang kilala yung mga Pilipino. Pag kilalang kilala ng mga Arabo, mga Yemeni, yung mga Pilipino sasabihin barat-barat. 'Di ba? Binansagang barat-barat. Kasi nga yung mga nanduro nagkikipagbaratan, 'di ba? Sasabihin niya you're Pampanga. Tawag dyan, sasabihin Pampanga talaga. Sorry sa mga taga Pampanga. Okay. Sabihin barat-barat, sinasabing ba't nalalamay tuloy lahat ng mga taga Pampanga. So yung mga kapatid, so ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay nakikipagtawaran. Nakikipagtawaran sa mga tao kapag bumibili. Ngunit hindi siya lalayo upang sirain o parupukin ang tunay na halaga ng item. Yung bang o hindi yung tinatawag niya undermine yung item. Tulad ng nakita natin sa nabanggit kanina sa hadith tungkol sa kamilyo ni Jabir, 'di ba? Hindi niya ina-undermine yung tinatawag na kamilyo niya. 'Di ba na yung bang ang laki-laki ng kamilyo ni Jabir bin Abdullah tapos ibibinta lang hihiling niya na ipagbili yun sa kanya ng wukiya. Okay? So parang undermine man yun. Hindi yan ang intention. Ang proseso malayo sa katangian na ito. Kaya binalik niya Kaya wag mong akalain Jabir na ina-undermine ko ang yung tinatawag na ang yung produkto, ang yung kamilyo. Ito na yung kamilyo at ito yung tinatawag ng wukiya. Di ba? So mga kapatid. So ang mahalaga hindi niya ginawan bilang tinatawag na pag-undermining doon sa totoong produkto, totoong halaga ng item. Di ba? Mayroong mga tao na nagbebenta. Nasasabi, may mga tao na namimili, ito mga pasaway minsan Alam naman niya na yung item na mayroong talagang, physically talaga, at kahit sino alam na yung item na binibenta na nagbebenta ay talagang kamahalan. Mahal talaga. Alam mo yun, sobrang, first impression talaga, ay mahal talaga siya. Ay kahit magtanong ka sa mahal talaga siya. Tapos, grabe naman yung barat. Halimbawa, yung kahalaga ng item na ito ay nagkakahalaga talaga. More or less, halimbawa ng 5,000 real halimbawa, 'di ba? At hindi bababa yung sa 5,000 yung ganung klase ng item. Tapos ikaw ngayon babaratin mo ng pwedeng na lang, 1,000 na lang. Ay, subhanallah. Pupukpukin mo talaga kung mainis ka talaga sa ganung klase ng tao. Alam niyo ba yung ganitong klase ng pamimili? Mayroong batas yan mga kapatid, ipinagbabawal yan. Makukuha natin yan.
Kaya wag tayong gagawa ng panluluko ika nga kahit sa ganitong bagay ika nga. No, babaratin na sobrang barat na hindi makatarungang barat, 'di ba? Hindi makatulong ang tinatawag na ipinagbabawal yan sa batas ng Sharia. Yung babaratin mo yung isang item, ika nga yung i-undermine mo yung tinatawag na item sa tunay at actual na presyo nito. Okay? Kaya naman isinalaysay na sinabi ni Su'aid bin Qais radiyallahu an na jalabtu ana wa makharamahu al-abdi bazzan min hajar fa'atayna bihi Makkah faja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi fasawama bisarawila fabi'na. Kasi Makrama al-abdi at ako ay nagdala ng ilang mga kasuutan, sabi ni Suwaid. Okay? Ako na si Suwaid at si Makkah al-abdi ay nagdala ng ilang mga kasuutan mula sa Hajar, mula sa tinatawag na Hajar patungong Makkah. Ang Hajar, kung ako nagkamali, is part ng Madina kung nagkamali. So ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa amin na naglalakad at nakipagtawaran sa amin para sa ilang pantalon at ipinagbili namin ito sa kanya. So ang propeta sallallahu ay practice niya makipagtawaran. So sa makatarungang paraan, sa maayos, peaceful na kaparaanan. 'Di ba? Hindi yung ikaw na ngayon nagbabara, ikaw nga ngayon namamarat, ikaw pa yung magagalit kasi hindi ka pinagbigyan. Ay hindi pwede 'yan. No, dapat marunong kang lumugar, 'di ba? Marunong kang tinatawag na may mga ganun, 'di ba? Sila na ngayon yung humihingi ng barat, sila pa yung tinatawag na nagagalit dahil hindi siya pinagbigyan sa kanilang kagustuhan. Okay? So, walang duda, yan ay hindi kabilang sa makatarungang gawain mga kapatid sa panampalatayang Islam. Of course, ay tapusin natin itong mga gabay mga kapatid bago natin napasukin yung mundo ng pangalakal talaga, yung which is detalyado. So, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay naghikayat sa mga tao na magbigay ng mas kaunti o mas mura sa pagtimbang. Pagdating sa tinatawag na pagtimbang. So, isinalaysay niya sinabi ni Su'aid bin Qais radiyallahu an, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yazinu bil ajri. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zin wa arjih. Okay, ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nakakita ng isang tao. Nakakita ng isang tao na tinitimbang ang mga bagay para sa halaga. Yung bagay na tinitimbang niya ay halaga ng bayad at sinabi sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timbangin mo at magbigay ng kaunti pa o bawasan mo pa. Okay? O bawasan mo pa. So yun ang barat. Ito ay kabilang sa tinatawag na sabihin natin ay panghihikayat ika nga. Na wag tayong wag tayong mag-overpricing. At yan ay bawal sa totoo lang. Bawal na bawal yan sa batas ng sabihin natin ng government ika nga. Okay, ng batas ng saligang batas kung ako nagkamali. At maging dito sa Saudi Arabia, bawal talaga yan. Bawal talaga yung overpricing. 'Di ba? Kasi bakit? Ay malulugi ang ekonomiya. Malulugi yung tinatawag. Ikaw lang yung yayaman at iba yung hindi. Ay, hindi pwede yan. 'Di ba? Labas yan sa pamantayan ika nga ng Sharia. Kaya naman, ito yung batayan mga kapatid sa panampalatayang Islam, di ba? So bawasan mo, so wag ka mag-overprice. Kaya hindi katulad ng iba na subhanallah, grabe sila yung mag-overpricing mga kapatid. Hindi na makain at hindi na makataroon ng kanilang ginagawa. So ito ang karugtong ng hadith na which is sinipin natin kanina sa naunang hadith. At the same time, ang propeta Muhammad sallam noon ay kanyang inutusan ng mga tao na magbigay ng mas maraming oras o palugit para sa isang may utang na nahihirapan sa pananalapi. O kaya iurong na lamang ang utang at magpaubayan na lamang. Ibang ipasa Allah na lang ang kanilang utang. Kapag halimbawa nakita ng isang tao na sobrang hirap talaga siya magbayad, 'di ba? Wala talaga, talagang kahit anong hilot, wala talaga. Doon sa isang taong na pinagkakautangan na naman sa buhay, maluwag naman ang kanyang pamumuhay, 'di ba? Hindi naman siya naghihirap, hindi naman din siya hindi naman na talagang kailangan din. Wallahi, napakabuti ng magbigay ka ng palugit o kaya iurong mo na lamang ika nga sa kanya yung tinatawag na utang niya sa iyo. Di ba? So, isinalaysay na sinabi ni Abu Al-Yasar radiyallahu an. Sinabi, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adhallahu Allahu fi dhilli. Mashallah. Sino mang nagbigay ng palugit para sa isang nasa kahirapan, pampinansyal, na nahirapan at gipit sa pagbayad ng utang o iurong ito para sa kanya, kansilahin ito para sa kanya, ipaubayan na lamang ito at ipasa Allah na lamang, pasisilungin siya ng Allah sa kanyang lilim. Pasisilungin siya sa Allah sa kanyang lilim na walang ibang silong maliban lamang sa silong ng Allah sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, gusto natin, alam nyo ba na bakit ganito ang pagkakasabi? Kasi sa araw ng paghuhukom, isa sa mga senaryo sa araw ng paghuhukom, ang araw ay gadangkal na lamang ang lapit ng araw sa atin, sa pagitan natin. Na kung kaya
sa mga tao mula sa grupo ng mga tao sa pangyayari na yaon ay merong lumalangoy ng kanilang mga pawis. May mga, ang iba ay mga pawis nasa tainga, ang iba ay aabot sa kanila sa balikat, ang iba ay aabot sa kanilang tinatawag na siko. Depende yan sa gawain ng isang tao na mga kasalanan nung siya nabubuhay pa sa daigdig. Naway tayo ay ligtas ng Allah mula sa sakunang ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya naman, sobrang init sa pangyayari na yaon, may mga grupo ng mga tao na sila ay pasisilungin ng Allah sa kanyang silong na walang ibang silong maliban lamang sa kanyang silong. Masya Allah tabaraka. At isa yun ito mga tao na kung saan ay nagbibigay ng mga palugit para sa mga taong gahikahus, pampinansyal, at nahihirapan at gipit na makapagbayad sila ng kanilang utang sa kanilang pinagkakautangan. Ito yung kanilang gantimpala para sa kanila. Sila ay pasisilungin ng Allah sa araw ng paghukom na walang ibang silong at walang ibang lilim maliban lamang sa kanyang lilim. At bilang panghuli, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ipinagbawalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga transaksyon na kinasasangkutan ng riba, is yung usury, labis na pagpapatubo ng di makatarungan. Mga transaksyon din na kinasasangkutan ng kalabuan, yung mga ambiguity. Ito yung mga makukuha natin yan, mga bay'ul gurur. At ganyan yung mga aina, bay'ul aina. Ano bang ibig sabihin ng aina, mga kapatid? Okay, may paliwanag natin. Okay? So, ang ina. At gayon din, pinagbawalan din tayo ng pagbebenta ng mga bagay na haram. At gayon yung pandaraya at panlilinlang sa ating kapwa. Panluluko, ipinagbawalan tayo. So, ang mga katibayan para sa mga ito, sagana at kilala, at makukuha natin yan ng detalyado yung mga mga pangangalakal na ipinagbabawal at pipinagbabawal na kaparaanan. Diba? At, of course, yung tinatawag na bay'ul aina, mga kapatid, bay'ul aina ay ito yung tinatawag na in a transaction which involve selling something for a price to be paid at a later date, then buying it back for a lower price to be paid immediately. Yan po ay bawal sa tinatawag na Islam. Okay? Ito po yung transaksyon na kung saan ay nagsasangkot sa pagbebenta ng isang bagay para sa isang presyo na babayaran sa susunod na araw or petsa. Pagkatapos ay bibili ito ng muli sa isang mas mababang presyo na agad na babayaran. Okay? So ito po ay kabilang sa mga invalid transaction, at ito ay makukuha din natin inshallah pagdating ng mga talakay natin sa mga susunod na episode inshallah. So wala tayong mga detalyadong impormasyon sa kanyang pagbili at pagbibenta ni Propeta sallam sa lahat ng kanyang mga transaksyon pangkalahatan. Wala tayong ganyan sapagkat ang kanyang pangangalakal kasi ay ginawa sa panahon ng Jahiliya. Kasi more siya, no, na-involve siya sa business ng Prophet sallam during the Jahiliya. Kasi no, siya naging propeta na, ay busy na siya sa da'wa, busy na siya sa jihad, busy na siya sa tinatawag na sabihin natin ay patungkol sa tinatawag na pangunahin ika nga ng din, lalo pat yun nga yung pag-ano ng kaalaman, da'wa at iba pa. Kahit nung hindi pa siya isang propeta ay siya involved at engaged sa tinatawag na business. Kaya naman hindi naisalaysay sa mga sahaba yung detalyadong niya. Pero sapat na ang mga sunnah ni Prophet sallam. Again, tulad ng kanyang mga kilos, mga gawain bago pa siya naging propeta, ay hindi naihatid sa kanyang mga sahaba ng detalyado, di ba? Ngunit ang ikinuwento ng kanyang sunnah na isalaysay mula sa mga mapapanaligang hadith na may kaugnayan sa pangangalakal at pagbebenta, ito'y sapat na ating malaman kung ano yung mga dapat at hindi dapat upang tayo ay makaiwas sa mga pag-aalinlangan at makaiwas sa pagtangkilik ng mga ipinagbabawal at gayon din ang tinatawag na riba o sabihin natin ay pagdududang mga transaksyon. At nawa inshallah ay pagkaluban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman hinggil sa bagay na ito at lakas at determinasyon upang higit na malaman natin yung mga bagay na ito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So alhamdulillah. So